Good morning, good morning, good morning, good morning, good afternoon, good evening. Alright, kaibigan, kung saan ka mang sulok sa mundo, kaibigan, I wish you well. Welcome to the Parking University. Andito na naman ang iyong professor sa Parking University, kaibigan. Napakagandang umaga, kaibigan. Napaka-beautiful day, kaibigan. Ang araw, tamang-tama lang ang lamig at saka init. Alright, so wherever you are, kaibigan, start to be grateful. Alright, yung topic natin ngayon, kaibigan, is itong human mind, kaibigan. Alright, talakay na naman tayo ng kaalaman, kaibigan, kasi dito daw ang simula. When we keep learning slowly, kaibigan, ang brain natin magpa-function, kaibigan, it makes us healthy and as well as long live, tumaas yung buhay natin, kaibigan. Wow, napakaganda. Alright, so ano itong human mind, kaibigan? Talakayin natin to kasi minsan, kaibigan, dito tayo sa pinaka-basic. Okay, sa Parking University, talakayin natin lang itong pinaka-basic na mostly hindi natin ini-ignore natin kasi we dig much or na sobrang nag-ano tayo sa mga complicated na mga bagay, sobra tayo nagpo-focus sa complicated na mga bagay, pero nalimutan natin yung mga very basic na pwedeng it could change our reality, kaibigan, diba? Nag-aral tayo 20 years, more than 20 years or half sa buhay sa young adult natin since 6 years old until 20 plus years old. Then may mga bagay na napaka-importante na very basic na kung tuunan pala natin ng pansin, it could really change our reality. Wow, okay, ano to, kaibigan? Yung topic natin ngayon, itong human mind. Wow, diba? Kasi ito, kaibigan, itong human mind, kaibigan, lahat tayo nito ay gifted nito, kaibigan. Okay, so once we are born, as long as normal lang ang tao, walang diferensya, we are born and gifted. Lahat tayo, mayroon tayong human mind, mayroon tayong mga brain, kaibigan. Okay, so gaano daw ito ka-powerful yung human mind ng isang tao? Sabi nga ni sino nagsabi doon? Si Bob Proctor. Pag itong human mind ng isang tao, pag ito ay ma-maximize yung potential dito, it could light up the whole city, kaibigan. Wow, ganyan daw siya ka-powerful. Very powerful to, kaibigan, itong human mind natin. So, itong human mind, kaibigan, okay? Kung intindihin natin, para to siyang soil, kaibigan. Kasi kita na dito itong farm na ito. May mga kabayo doon, may mga tanim doon. So, ang human mind is ganun daw yan, kaibigan. It's very pinaka-fertile yan na soil sa buong mundo. Okay? So, kung ang soil, kaibigan, kung anong itinanim mo sa soil, di ba? Pag may lupa ka, kung anong itinanim mo sa lupa, pag diniligan mo yung tanim mo, pag nilinisan mo, so it's a law of nature na pag mataba yung lupa mo, it's a law of nature, the plant ngayon, yung tinatanim mo, tutubo siya ng mataba at saka healthy. Okay? So, yung konsepto ng human mind, kaibigan, is the same. So, since ang human mind is, we are gifted nito na is napakataba to siya, pinakataba to na napaka-fertile to na lupa. So kung ano yung tinatanim dito sa human mind natin, kaibigan, kung ano yung tinatanim natin dito, it will grow and grow and grow. Wow. Okay? So anuhin natin ang simpleng so meaning, kung mayroon tayong ini-install sa mind natin, mayroon tayong iniisip, mayroon tayong pinaplano, kung yung mind natin papagalawin natin, kung paano ba tayo mag-ano sa buhay natin, kung ano ba yung anything na pwede nating itanim dito. So kung taniman natin to ng maganda, kaibigan, din it will blossom as well, it will mag-ano dito ng maganda, kaibigan, kasi ang human mind is just a soil. Okay, so kahit anong itatanim mo, tatanggapin niya. So kung taniman mo siya ng maganda, like anything na itanim mo, as long as maganda, kaibigan, mag-expect ka maganda. Pero pag taniman mo siya ng hindi maganda, okay, the law is always the law, kaibigan. So yung human mind natin will just accept. Pag may hindi kang magandang itinanim doon, tutubo din siya ng hindi maganda. Kung tanumin mo siya ng cactus yung tutubo sa kanya. Kung tanumin mo siya ng prutas yung tutubo sa kanya. So it depends kung ano yung tinatanim kay. Very fertile to, kaibigan. Okay, so ang isa pang ano dito, kaibigan, okay, paano pag wala daw tayong itinanim sa human mind natin? Okay, so kung pag nakita natin yung lupa, kaibigan, ito, kahit wala kang tinatanim sa lupa, mayroong mag-grow dyan, kaibigan. Okay, so it's a law of nature na yung lupa very fertile, kahit hindi mo siya taniman, mayroong mag-grow. So same yan sa human mind natin, kaibigan. So pag yung human mind natin, hindi ito natin ginagamit, no, kaibigan, okay, hindi natin siya taniman ng mga gusto nating gawin. So, kung i-translate natin yung
tanim sa human mind natin kaibigan. It's anything that we can plan, we can manifest kaibigan. Itong imagination, kasi mag-start sa imagination. Kung palagi tayo nang nagmamanifest, imagine, yung mind natin is very powerful. Kahit ano pa yung ini-imagine natin, if you think kasi kung titingnan natin kaibigan, yung eroplano, yung telepono, galing yan sa imagination ng tao. So meaning, anything na pwede mong imagine na you think possible kaibigan, if you believe daw na possible yan, your mind will find ways that it can be possible. Kasi walang naniniwala na yung metal dati ay lilipad. Pero nga, bakit yung eroplano ngayon lumilipad? Yung barko lulutang. Okay? Metal na lulutang, telepono, makamessage ka, makakall ka. So it's because of the human mind sa tao kaibigan. Kaya tayo, okay, so hindi yan exception na yung mga tao lang yung iba na pwede makapag-isip to kaibigan. Lahat tayo nito kaibigan, gifted tayo nito with our human mind kaibigan. So wow. So dito lang natin ito matutunan sa Parking University, itong mga basic law of principles sa nature kaibigan na hindi natin binibigyan ng pansin. Pero ito pala yung pinaka basic principle na it could really change our reality. Okay, so kung ngayon anuhan natin na wow, I am gifted pala with this very powerful computer which is my mind. But why maybe if I start using this very fertile soil, start using, taniman ko tong very fertile soil na ito, so mayroon palang tutubo nito. Okay, so wow. So now ang pagtanim kaibigan is that's imagination, manifestation kaibigan. Anything na idea na pwede natin iniisip, we could manifest it through our human mind kaibigan. Wow. Alright, so balikan natin yung sinasabi na itong lupa na ito, walang tinatanim dito So walang tinatanim dito, pero may tumutubo siya. So meaning, kung wala tayong yung human mind daw natin kaibigan, pag hindi tayo nagmamanifest, hindi tayo nag-iisip, hindi natin yan ginagamit, hindi natin yan inano kaibigan, is mayroong mga unwanted thoughts na tutubo diyan kaibigan. Okay, so mostly kung sa lupa kaibigan, ano yung mga damo yan kaibigan, mga damo. So mga damo, kaya kung wala tayong, hindi natin ginagamit yung mind natin kaibigan, it's a nature yan sa mind natin na mayroon yang tutubo ng mga unwanted thoughts kaibigan. So yung mga unwanted thoughts kaibigan is yun yung mga bagay na hindi natin kailangan, or but lalabas siya sa human mind natin kasi nga wala tayong tinanim, which is kung alam natin yung principle nito kaibigan, na kung mayroon tayong fertile or very powerful pala na computers within sa atin, and if we keep using it, or start using it kaibigan, makaano pala to kaibigan, maka-take advantage tayo nito kaibigan. Wow. Sinong nagsabi doon? May nabasa ko na yung human mind kaibigan is most very powerful computer kaibigan. So kung mayroon tayong computer na very powerful, mayroon tayong calculator na very powerful kaibigan, but human mind kaibigan is the most very powerful because ang nag-invento nitong mga computer, nag-invento sa calculator, yung mga artificial intelligence, anything na invention kaibigan, it's a human mind kaibigan. So that's why human mind is very powerful. Wow. So let's start mag-grateful tayo na mayroon pala tayo nitong gift nito kaibigan. So maybe it's time to think, wow, so everyone has a human, parang circuit na to kaibigan. So depende lang kasi itong human mind natin, paano to siya na wired. Okay, so mayroon tinatawag kaibigan na paano na wired, parang circuit to kaibigan. So kung tayo ay since maliit pa hanggang lumaki pa, so meaning kung ano yung nakaprogram sa mind natin kaibigan, kung ano yung nakaprogram sa mind natin nung maliit pa tayo, it could mahirap yan i-reprogram kaibigan. Kasi for example, ano yung nakikita mo palagi is poverty, nakikita mo palagi is napakahirap yung buhay, ikaw ay like hindi mo kayang gawin yung mga bagay na kaya ng iba kasi ganito ka lang, ganito. So napakaraming rason. So pag yung mind mo nakaprogram sa ganyan kaibigan, you are right. Okay, but the good thing with human people kaibigan, if ma-realize natin na you could change that. Okay, people can change. So
pwede natin yang i-break kaibigan. So pwede natin yang i-rewired. So okay, yung brain is not programmed to be forever kaibigan. So pwede natin yang i-rewired. So i-rewired natin, i-rewiring kung ano pa yan kaibigan, i-rewiring lang yung brain natin. I-start natin to think na instead of thinking negatively, we can think positively or mga possible, kasi yung human mind nga is very powerful. So isipin mo kung mayroon kang own computer na kahit anong pwede mong gawin, pwede mong magawa, anything, as long as you keep enhancing and training this human mind kaibigan. Wow! Alright kaibigan, hopefully hindi ko nasayang yung oras mo at may natutunan tayo ngayon na we are gifted with this human mind. Okay, it's very simple, basic principle na this human mind is like a fertile soil. Kung ano yung tinatanim mo, tutubo dyan. It's very fertile kaibigan. So hopefully taniman natin to ng maganda kaibigan, kasi kung taniman natin to ng masama, this masama kaibigan na damo, it will grow din kaibigan, kasi nga fertile yung mind natin. Alright, hopefully nasa magandang kalagayan ka ngayon kaibigan. I wish you well. Close your eyes, open your arms, touch your legs, and this all be yours. Peace, love, good health, abundance, all the riches in the world sa'yo na yan. Boom, shakala, nagkala-kala, liki.